Sasagutin po natin yung kung bakit ko nasasabing si Manalo ay namamalimos. Hindi lamang po siya, pati kanyang mga ministro. Sila po ay namamalimos para mabuhay. Nasasabi ko po ito, ano po ang proba? O bakit mo nasasabing si Manalo namamalimos lang para mabuhay? Alam niyo po, magpaturo po kayo sa Iglesia ni Manalo ng Pandoktrina 19. Ang Iglesia ni Manalo sa ngayon, ang pagbibigay sa araw ng linggo, 4. Sa isang oras na pagsamba, ang turo ni Manalo magbibigay kayo ng 4 na beses. Kung susundin mo yung turo ni Manalo, 4 na beses. Yung kinukuha ng diakono, diakonesa, 1. Yung pong kahon, nagdalawa. Tanging handugan sa para sa lokal o sa pangangailangan ng lokal. At yung isang sobre para po sa lingap sa mamayan. 3. Yung pong pang-4, ito po yung tinatawag na haing pasasalamat na pera o yung tinatawag nilang paglalaga. Ang motibo, tibon sa construction, kaya 4. Isang oras na pagsamba, 4. Kung susundin mo yung turo, 4. Sa isang oras na pagsamba. Pero Webes, isa sa araw ng Webes. Kaya sa loob ng isang linggo, pwede nang gawing, o ibig sabihin 5, ang turo ni Manalo sa mga miyembro niya na dapat nilang gawin. Ito po ay patutunayan nilang mga abuloy. Para maintindihan po ninyo. Ito pong mga abuloy, pagka nakarating po sa ministro, ang tawag nila tulong. Ito pong mga abuloy na ito, pagka nakarating sa ministro, ang tawag tulong. Para maintindihan po ninyo. Kaya, bakit sila tumatanggap ng tulong? Wala po silang karapatan na magtrabaho. Kaya umaasa lang po sila dun sa mga abuloy. Ngayon, paano mo ngayon masasabing ang mga ito ay mga limos? Kasi po ang Iglesia ni Manalo, dahil sa kulang ng ang karamihan kulang ng karunungan. Pero ang mga ministro ni Manalo, alam nila yan. Mas maganda po babasahin natin ang aklat po ng Mateo, magandang balita Biblia po. Babasahin ko po sa inyo aklat ng Mateo, aklat po ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Pakinggan po ninyo. Kasi po ang nakasanayan na ang tawag nila mga abuloy o voluntary. Ganito po ang ating matutunghayan. Pakinggan po ninyo ang pahayag na mula sa banal na kasulatan. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Ano po yung mabuti o isa sa mga mabuti? Yung pagbibigay po ng abuloy. Kung babasahin po natin sa Hebreo. Ulitin ko po. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, eto na. Uulitin pa ba natin yung terminong limos? Ulitin natin. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito.
Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo na tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, eto na, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Sa iglesia ni Manalo, yung pagbibigay po ng abuloy, nakikita ng bawat isa. Bakit? Harapan eh. Nakatingin ng mga awit, nakatingin ng mga diakono. Lalo na po dun sa tinatawag na tanging handugan, nakasulat ang pangalan. Kaya alam nila kung sino yung nagtanging handugan para sa lokal, para sa lingap sa mamayan. Alam. Kaya lalo na po dun sa tinatawag na hahing pasasalamat na pera, nakasulat. Ulitin ko pong basahin ano po, para maintindihan po ninyo. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihan, ginagawa mo ng lihim. Alam niyo po, hindi lang kasi gaanong ginagamit ng Iglesia ni Manalo ang mga talatang ito. Mateo, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4. Yung pong mga abuloy na sinasabi, mga limos yan. Kaya ang ibang termino po ng mga abuloy, mga limos. Kaya si Manalo lang lilimos lang para mabuhay. Kung tawagin po kasi nila, mga tulong o tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula po sa mga abuloy o limos ng mga kaanib. Bakit sila bibigyan ng limos? Kung isang meron po silang mga ginagamit na talata. Ginagamitan po ng iba yung gumagamit sila ng unang Korinto. Kapitulo 9, talatang 9. Ganito po ating matutunghayan. Pakinggan po ninyo unang Korinto. Kapitulo 9, talatang 9. Ito po yung ginagamit nila eh. Nasasaad sa kautusan ni Moises, huwag ninyong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iik. Talaga bang ang mga baka lamang ang inaalala ng Diyos? Ito po ang isa sa mga katwiran para manghingi sila ng mga abuloy o mga limos para mabuhay. Subalit, hindi po nila binabasa ang 15. Ang Iglesia ni Manalo po para umasa lang siya sa limos. O kung tawagin nila tulong, hindi po nila binabasa ang 15. Ang binabasa lang po yung 9. Bakit po hindi nila binabasa ang 15? Ganito po ating matutunghayan. Pakinggan po ninyo. Ngunit, hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Uulitin ko po para maintindihan po ninyo. Para maunawaan po ninyo. Tama po yung mga talata eh. Pero meron po silang mga talatang hindi binabasa para umasa sila sa tulong. O so, saan nagmula po yung tulong? Sa mga limos o sa mga abuloy ng mga kaanib. Kaya si Manalo, kaya ko pong patunayan na nanlilimos lang para mabuhay. Mas maganda po ulitin ko yung 15. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. At hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Ibigin ko pa ang mamatay muna kaysa alisin sa aking ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Alam niyo po, ang tunay na tagapagturo hindi po umaasa sa tulong o sa mga limos. Hindi po sila umaasa sa mga limos. Si Manalo po, bakit po kailangan bigyan ng limos si Manalo at ang kanyang mga ministro? Wala po silang karapatan magtrabaho.
ginawa? Ano bang ginawa ng mga apostol? Bakit hindi sila umaasa sa tulong? Kasi po yung mga talatang hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo, katulad po nito. Babasahin ko sa inyo. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Pakinggan po ninyo, para maunawan at maintindihan po ninyo kung anong nakasulat sa Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Paano babasahin ni Manalo to? At ang kanyang mga ministro, wala silang karapatan magtrabaho. Kaya ang ginagawa po nila, itinatago ang mga talatang ito para umasa sila sa tulong. Saan nagmula po yung tulong? Mula sa mga abuloy o mga limos ng mga kaanib. Ulitin ko po ang basahin. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man ang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyang halimbawang dapat sundan nang kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ng sinumang ayaw gumawa. Bakit po hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo ang mga talatang ito? Kasi umaasa sila sa tinatawag na tulong. Ang pinagmulan po ng tulong mula sa mga abuloy o mga limos ng mga kaanib. Kaya ang ginagawa po nila, itinatago nila ang mga talatang ito. Kung tutuusin po, kapag ka matalino kayo sa Biblia, si Manalo, hindi siya dapat limusan. Hindi siya dapat bigyan ng abuloy. Bakit? Ang katwiran po niya, pati ng kanyang mga ministro, mga wala silang karapatan magtrabaho. Ang tungkulin po nila magturo eh. Ang pinakatrabaho po nila magturo. Bakit itinatago ang mga talatang ito? Subukan po ninyong magpaturo sa mga ministro ni Manalo ng mga talatang ito para hindi na po nila habang panahon itatago. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Alam niyo po, si Manalo at ang kanyang mga ministro, tinuturuan nila ang kanilang mga kaanib na huwag maging tamad. Ganun po ang ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Kaya po, ganyan silang nakakapantaya. Ang binabasa po nila ay yung pong Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6, 11, 12. Yun po ang ginagawa nila para makapandaya, para po walang maging tamad sa kanilang mga miyembro. Yun po ang ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Tinuturuan po nila ang kanilang mga miyembro na huwag maging tamad. Ang problema, ang mga kaanib, hindi po sila nagsusuri. Ang pakakainin po ng mga miyembro ay yung mga walang karapatan magtrabaho. Katulad po ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Ang pakakainin po nila yung mga walang karapatan magtrabaho. Ministro po sila eh. Ang tungkulin po nila mangaral. Ang pinakatrabaho po nila mangaral. Hindi po ba trabaho yung pangangaral? Bakit ayaw nilang magbasa ng Biblia? O bakit ayaw nilang ituro sa kanilang mga miyembro ang mga talatang Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, 10? Kailan pa nang malalaman ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo? Bukang bibig po nila, malapit ng araw ng paghukom. Alam niyo po, bago hukuman ang sanglibutan, kinakailangan malaman muna ng tao ang katotohanan.
Ganito po ang ating matutunghayan bago ko po babasahin ito. Ganito po ang ating matutunghayan sa unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 3-4. Pakinggan po ninyo kung bakit ko nasasabi yun. Unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 3-4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. E paano po nyo malalaman ang mga talatang ito? Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8 hanggang 9, kung itinatago ng Iglesia ni Manalo. Kasi po kaya nila itinatago ang mga talatang ito para hindi po sila magtrabaho. Para magawa nilang masabi o masasabi nila sa mga, ang pinakatungkulin po namin. Tsaka po ang pagmiministro po, kurso na eh. Niloloko po kayo. Kaya ang Iglesia ni Manalo, tinuturuan nila yung mga kaanib. Yung mga kaanib, para hindi maging tamad. Ito po, babasahin ko sa inyo mula sa kanilang babasahin. Para maintindihan po ninyo kung anong ginamit ng mga talata. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ng taong tamad. Ipinakikilala po ng Iglesia ni Manalo, hindi dapat tulungan ang mga taong tamad. Kasi sino pong tutulungan o bibigyan ng tulong? Yung mga walang karapatan magtrabaho. Sino po yung mga walang karapatan magtrabaho? Mga ministro. Pati asawa, pinagbabawalan magtrabaho. Hindi ang tungkulin po nilang mga aral. Ayaw nilang magbasa ng Biblia. O ayaw nilang ituro sa mga kaanib. Itinatago nila ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9 hanggang 10. Kapag ka nalaman mo mga to, hindi mo siya pakakainin. Sino? Sina Manalo at ang kanyang mga ministro. Hindi mo sila bibigyan ng limos. Walang pagkakaiba po dun sa isang matalinong tao. Ang matalinong tao, ang ibibigay niya gamit sa pangingisda. Imbes na isda. Bakit kailangan gamit sa pangingisda ang ibibigay? Para magamit po yung lakas, yung pwersa. Para hindi po sila magkutis babae. Sino po ang nagkukutis babae? Sina Manalo at ang kanyang mga ministro. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Diyan tungkulin po nilang mga aral. Ayaw nga nilang magturo. Itinatago nga nila. Kumbaga, magpapakunwari na waring ministro ng katwiran para may makain. Paano po nila tinuturuan ng mga kaanib? Ito po, babasahin natin. Ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ng taong tamad. Anong ginamit niyang talata? Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6, 11, 12. Aming iniutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat aming nababalita ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, kundi mga mapakyalang sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Kristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Sa tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, tatandaan po natin, hindi dapat tulungan ang taong tamad. Sa iglesia ni Manalo, ang tinutulungan po nila yung walang karapatan magtrabaho. Bakit po nila tinutulungan yung mga walang karapatan magtrabaho? Kasi po hindi po nila binabasa ang mga talatang ito. Hindi po nila itinuturo sa kanilang mga kaanib. Kaya nagagawa po nilang magdeklara o magsabi, ang pinakatungkulin po namin mga ang pinakatrabaho po namin mga alam niyo po, ang tunay na ministro sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo, kahit saan sa makarating, nagtatrabaho. Ganito po ang ating matutunghayan. Ang babasahin ko po sa inyo, Gawa, Kapitulo 18, talatang 3. Pakinggan po ninyo. Ito po
pong mga talatang ito hindi po binabasa sa Iglesia ni Manalo. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 18, talatang 3. Pakinggan po ninyo kung anong pagtuturo ni Apostol Pablo. Bakit hindi po itinuturo? Kasi po ang pinakatrabaho po nila mga aral eh. Ang pinakatrabaho po nila mga aral eh. Bakit hindi nyo natututunan ng mga talatang ito? Itinatago nila. Nagpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Ulitin ko po. 18:3. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila at sila'y magkakasamang nagtrabaho. Parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Si Apostol Pablo, hindi po siya umaasa sa tulong. Meron siyang karapatan na humingi ng tulong. Pero hindi po nila inaasahan. Kahit saan po makarating, nagtatrabaho siya. Ang trabaho po ni Apostol Pablo, tagagawa ng tolda. Hindi po gawain ng isang ministro na magparali. Walang mababasa sa Biblia. Sa ngayon po, tingnan niyo si Manalo, ipinapagawa sa mga miyembro, rally. Saan mababasa yan? Ngayon, mayroon po kasi nagtatanong o tinatanong tayo, di po ba utos ng Diyos ang magbigay ng kabuloy? Tama. Kung si Manalo, sina Manalo po ba at ang kanyang mga ministro, hindi po ba nila alam ang 2 Korinto 9:7? Alam. Bilang walang karapatan magtrabaho, umaasa sa limos, paano siya makakapagbigay? Tinatanong ko kayo, paano siya makakasunod sa utos ng Diyos? Kung wala siyang karapatan magtrabaho at umaasa lang sa limos, kung tawagin nila tulong, paano? Paano siya makakasunod sa utos ng Diyos? Kaya sinasabihan ko po mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, turuan niyo pong sumunod sa utos ng Diyos si Manalo at ang kanyang mga ministro. Magbigay ang bawat isa. Paano siya makakapagbigay kung umaasa lang siya sa limos kung tawagin nila tulong? Saan kukuha ng ibibigay? Galing sa tulong. Ang gagawin po nila, magkukunwari sila sa pagbibigay ng kabuloy. Meron pong turo si Manalo. Pandoktrina 19. Magpaturo muli kayo ng Pandoktrina 19 as voluntary contribution. Tanungin nyo yung tagapagturo. Bago namin gawin ang turo mo, ipakilala mo munang kaya mong gawin ng totoo. Alam mo, mas maganda, babasahin natin. Aklat po ng Roma. Ganito po ang dapat gawin. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Roma, Kapitulo 2, talatang 21. Ikaw na nagtuturo sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw. Bakit ka nagnanakaw? Alam niyo po, sino po ang hindi nakakaalam ng 2 Korinto 9:7? Ibig niyo sabihin, sino Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi ba nila alam ang 2 Korinto 9:7? Alam. Paano sila makakapagbigay kung umaasa lang sila sa limos kung tawagin tulong? Kaya ang gagawin po nila, magkukunwari sa pagbibigay ng kabuloy. Para hindi halata. Ibig sabihin, mandadaya sila. Saan mababasa sa Biblia na yung abuloy, kukunin mo sa tulong? Wala. Kaya po yung 5 na turo ni Manalo, ang gagawa lang yung mga miyembro. Dapat magtanong po kayo sa ministro, ministro, o Manalo, ministro, paano mo magagawa kung wala kang karapatan magtrabaho? Umaasa ka lang sa bigay na donasyon. Kung tawagin tulong,
Sa ibang termino, limos. Alam niyo po, dahil kasi ang Iglesia ni Manalo, wala kasi silang karapatan na magsalita sa kanilang kinikilalang tagapagturo. Hindi nila pwedeng turuan ang kanilang mga tagapagturo ng mga salita ng Diyos. Kaya ang ginagawa nila, ang ginagawa ni Manalo at ang kanyang mga ministro, maghahanap sila ng mga talata. Yung iba, katulad po ng ginagawa nila sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, ang babasahin po nila sa pagkatapos tatalon siya ng 11-12. Paano malalaman ngayon yung 7 hanggang 10? Hindi mo na malalaman. Hanggang ngayon, hindi mo malalaman yun. Ang ginagawa ko lang naman, inilalantad ko ngayon. Inilalantad ko para malaman po ninyo. Alam niyo po sa Iglesia ni Manalo, wala kasi silang karapatan na magsalita. Hindi nila pwedeng turuan ng kanilang mga tagapagturo. Kaya kung ano lang po yung gustong ituro ni Manalo sa pamagitan ng kanyang mga ministro, wala nang aangal. Hindi na susuriin. Hindi na sisiyatin. Bakit? Kasi po hindi po itinuturo ang mga talatang ito. Babasahin ko po sa inyo. Ito po yung tungkol sa pagsamba. Ang babasahin ko po sa inyo, Unang Korinto, pakinggan po ninyo, 14, talatang 29 na. Mas maganda po sa 26 hanggang 31. Pakinggan po ninyo. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at meron namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3, hali-halili sila. At kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarili ng sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo ro'y, eto na. At kung ang isa sa mga nakaupo ro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Ang isyo, tungkol po sa pagbibigay ng abuloy. Ang nakalagay po bawat isa, 2 Korinto 9:7. Nagsalita ang ministro, magbigay po kayo mga kapatid, utos ng Diyos. Dapat po, bilang mga miyembro, teka muna kapatid ikaw wala kang karapatan magtrabaho, paano ka makakapagbigay? Kasi umaasa ka lang sa tulong. Ang gagawin mo ba? Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, magkukunwari ka sa pagbigay ng abulot. Naalala ko po, ang isang kaanib ng Iglesia ni Manalo, nagtanong sa akin, harapan sa Duomo. Ang sabi niya, kapatid, bakit ka kusang umalis o tumiwalag sa Iglesia? Hindi ko po siya sinagot sa tanong niya. Ako nagtanong sa kanya. Kapatid, sabi ko, saan ka kukuha ng ibibigay mo sa pagbibigay ng abuloy, ang issue? Saan ka kukuha ng ibibigay mo? Galing sa aking kinikita. Yung ministro mo, saan kukuha ng ibibigay? Walang karapatan magtrabaho. Umaasa sa limos kung tawagin tulong. Saan kukuha ng ibibigay? Hindi po makakibo ang Iglesia ni Manalo na lumapit sa akin. Sabi ko, sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, si Manalo at ang kanyang mga ministro, tutuparin nila yung 2 Korinto 9:7. Magkukunwari sila sa pagbibigay. Saan galing? Hindi ba nakikita ng Diyos ang pagkukunwari nila sa pagbibigay ng abuloy? Ang Diyos mo ba bulag?
Kung kayo mga kaanib, hindi nyo makita. Ang nangyari po kasi sa Iglesia ni Manalo, ito po yung nangyayari. Bakit ka kusang umalis? Yun lang nga sinasabi ko sa iyo. Sagutin mo lang tanong ko, sabi ko doon sa isang harap-harapan dolokohin ka ni Manalo sa magitan ng kanyang mga ministro. Ginadaya ka, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Ano nasa isip mo? Inutil lang na magbigay ka ng abuloy sa kanya. Saan po kukuha ng ibibigay ang tunay na ministro? Ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, kukunin nila sa tulong. Ang pinagmulan ng po ng tulong mula sa mga abuloy o sa mga limos ng mga kaanib. Ngayon, pagdating sa Biblia, saan kukunin ng tunay na ministro? Kasi po alam natin, ang tunay na ministro nagtatrabaho. Hindi po siya umaasa sa tulong. Saan siya kukuha ng ibibigay niya? Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Gawa, salita ng buhay. Ito. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ito pong mga talatang ito, hindi po binabasa. Hindi po itinuturo ni Manalo at ang kanyang mga ministro sa kanyang mga kaanib. Hanggang ngayon po, hindi po nila itinuturo. Kaya wala silang karapatan magtrabaho. Aasa lang sila sa tulong kung tawagin po nila tulong ang pinagmulan, abuloy, limos. Bakit? Hindi binabasa ang mga talatang ito. Ulitin ko po. Tsaka natin itutuloy ng 35. 33, 34, itutuloy natin ng 35. Kapitulo 20. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin, ang aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto. Pagbabanat ng buto. Matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tinatanong ko po kayo. Sino po ang mas mapalad sa inyong reliyon? Yung binibigyan ng tulong o yung nagbibigay ng abuloy? Si Manalo po, bilang umaasa sa tulong, meron po siyang 2 eroplano, 2 helicopter, may bahay po siya sa Corpus Park. Meron po siyang magarang opisina. Binibigyan lang yan ng limos. Namamalimos lang ang mga yan. Sino pong mas mapalad sa inyong reliyon? Kaya sa Iglesia ni Manalo, hindi nila pwedeng ituro, eto po yung namamalimos sa amin. Ang aming tagapangasiwa, tagapamahala, naka-aeroplano, naka-helicopter, may magandang opisina. Walang magtuturo niyan. Meron po akong idadagdag. Kasi meron kong bukang bibig ang Iglesia ni Manalo eh. We are one eh. Alam niyo po, ang Iglesia ni Manalo wala pong we are one. Kahit sa pagbibigay ng abuloy, wala. Sa lahat ng paraan, wala po silang pagkakaisa. Wala pong one. We are one, wala po. Kaya ko pong tindigan niya. Sa eleksyon, sa panahon ng eleksyon, wala pong pagkakaisa Iglesia ni Manalo. Kapag ka ang bukang bibig ninyo sa rally, we are one, dapat si Manalo nandoon. Paano mo sasabihin we are one kung nagtatago yung may promotor ng rally? Kaya po sinasagot ko po yung isang katanungan ng isang iglesia ni Manalo. Ang akala niya, hindi po namamalimos si Manalo. Namamalimos. Sa ibang termino po ng limos, mga abuloy. Yun po ang pinanggagalingan kung tawagin nila tulong. Para maging maliwanag po sa inyo. Kaya si Manalo namamalimos lang.
naka-eroplano. Sino po ang mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay o yung binibigyan? Sasabihin ba nila, mga kapatid, mas mapalad ang nagbibigay? Teka muna kapatid yung pong tagapangasiwa natin may 2 eroplano, may 2 helicopter, may bahay sa Fort Spot, 1 billion. Binibigyan lang natin. Paano natin sasabihin mas mapalad yung nagbibigay? Kaya po yung sinasabi nila, magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Gagamitin nila yung Biblia. Pero sana maging maliwanag. I-apply nyo sa nangyayari. Halimbawa, pagka tinuruan kayo ng gawa 20:35, mas mapalad na nagbibigay. Titingnan mo yung binibigyan mo. Naka-aeroplano, sasabihin ba nila, mga kapatid, wala pong panggasolina. Paano po lilipad ang mga aeroplano? Pambayad po ng parkingan, 5 milyon every year. Paano pa po yung alam niyo po kumisan, meron kasi akong ito po, nagkaroon po siyang rally. May panawagan si Manalo sa magitan ng Nisabala. Ito po. Babasahin ko po sa inyo. Kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Alam niyo po, si Manalo magnanakaw. At ang kanyang mga ministro. Paano sila nakakapagnakaw? Babasahin ko po sa inyo, Biblia. Kaya, paano sila nakakapagnakaw? Ang babasahin ko po sa inyo, ako po kaya kong sabihin na si Manalo at ang kanyang mga ministro. Harapan, hindi po ako nagtatago. Nagpapakilala ko sa tunay na pangalan. Renato Miranda Pasukin. Narito po ako sa Milan, Italy. Kaya ko pong sabihan na si Manalo at ang kanyang mga ministro magnanakaw ng yaman ng mga miyembro. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3, pakinggan po ninyo. Magandang balita, Biblia. Sa kanilang kasakiman, lilingilangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Ano po ang layunin nila? Nanakawin po nila ang yaman ng mga miyembro. Bakit po sila magnanakaw ng yaman? Wala silang karapatan magtrabaho. Ang pinakatungkulin po nila, ang pinakatrabaho nila yung mangaral. Aasa lang po sila sa tinatawag na tulong, naka-aeroplano, nakabahay sa Fort Spot. Tatandaan po natin. Kaya kung minsan yung sinasabi ni Marcoleta na 65% na mahihirap ng mga ang mamamayang Pilipino, 65% may paano po kasi dinadala ang yaman o kinikita ng mga tao kay Manalo. Ang pinayayaman ng mga tao ay si Manalo. Sa kabila na wala siyang karapatan magtrabaho, naka-aeroplano, nakabahay sa Fort Spot. Tinuturuan kasi nila ang mga kaanib. Ang pag-aari ng mga kaanib masusunog sa araw ng paghuhukom. Wala namang magtuturo sa kanila. Eto na po yung mga ipasusunog natin, mga kapatid. Opisina, kung tawaging Malacanang ng Quezon City. Narito po yung arena, narito po yung mga eskwelahan, mga hospital, na hindi po nagbabayad ng tax sa gobyerno. Isang uri ng pagnanakaw. Magninegosyo ka na hindi ka babayad ng tax sa gobyerno. Pero bang magsasabi ng ganyan? Diba? Si Manalo po magnanakaw gamit ng reliyon. Tatandaan po natin, tatlong Lord, gambling Lord. Ito po yung tinatawag na ang isa doon sa tatlo. Praise the Lord.
Ang isa sa mga doon sa tatlo, praise the Lord. Kasi ang nangyayari po sa atin kasi, kapag ka ginamit mo yung praise the Lord, walang sisita sa'yo. Manapa si Manalo siyang sisita sa gobyerno, kaya nakakapagsali. Sa gambling lord, tsaka sa praise the Lord, sa gambling lord, tsaka drug lord, may sisita yan. Pero sa praise the Lord, wala pong sisita. Kaya ganyan pong yumayaman. Ganyan po nagagamit ang tinatawag na reliyon para magkamal ng yaman. Katulad ng ginagawa ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Kaya bago po kayo magsalita sa TV, o yung bago kayo magsulat sa mga, tingnan nyo, baka babalandra sa inyo ang ginagawa ninyo. Kaya tatandaan po natin, si Manalo, namamalimos lang. Kapag ka nakarating kay Manalo yung limos, kung tawagin tulong, ang ibang termino ng limos, mga abuloy. O sino po ngayon ang magsasabing, hindi namamalimos si Manalo? Kasi po nakakaya kasi. Nakakaya. Ito po yung namamalimos sa atin na aeroplano, nakakaya po yun. Ito po yung namamalimos sa atin may bahay, nakakaya. Wala pong magsasabi. Kaya hindi po nila pwedeng ipakilala kung anong lifestyle ni Manalo bilang umaasa sa mga limos kung tawagin tulong. Ito po ang aking naipaglingkod. Maraming pong salamat sa inyong lahat.